testimony lang tayo. Then mamaya ay magte-testimony tayo at tapos ng ating prayer na gagawin. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At sa araw pong ito tayo gaganap ng ating Pastor's Prayer Gathering. Kasabay nito ang ating Sunset Virtual Prayer na meron na tayong 200 na araw. Day 200 na po tayo. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa mga maaga naka-join. 19 na po tayo ngayon. Hallelujah. Salamat sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam ko sa kabila ng ating kaabalahan ay mas pinili natin na tayo ay makasalamuha ang ating mga kapwa kamanggagawa. Ito yung pinakamahalaga na oras sa paglilingkod natin. Makasama natin ang ating mga kamanggagawa. At sa araw pong ito, salamat din sa ating mga tagapanguna sa kanilang kapahintulutan na tayo ay makagamit ng social media. At salamat sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Rosem Nasuelo, kasama kay Pastora Glory dahil naka-Facebook live na po tayo. Praise God. Lapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Naka-FB live na tayo. Wala pa naka-join. Hallelujah. Wala pa pumapasok sa Facebook live natin. Current viewer, 0. Amen. Current comment, 0. Okay, parehong wala pa. Pero para naman yan doon sa mga hindi maka-join yung ating Facebook live. Yung abala sa ganitong oras. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo maka-join o makarinig ng Word of God kasi naka-Facebook Live. At the same time, salamat sa buhay din ni Pastora Sandra dahil siya ang ating admin sa TikTok at sa iba pang mga platform sa social media na pwede natin buksan. Kaya ginagawa natin ito, hindi lang sa Facebook Live natin mapapanood ito, maging sa TikTok mapapanood na rin natin ito. Okay? At napakaganda po ng inanda ng Diyos. Okay? 2 tulog na lang. Hallelujah. Magiging bahagi ba tayo ng grand celebration ito eh. Hindi ordinary yung celebration o anniversary lang itong gaganapin natin. Okay? Kaya yung topic natin, be part of the celebration. Dapat be part of a grand celebration. Dahil 25 years na po tayo. Marami tayong mga nakilalang simbahan pero biyaya ni Lord tayo isa sa mga pinahintulutan na makaabot ng 25 taong anibersaryo. Amen? Kaya grand yan, kaya grand celebration natin. Dahil hindi naman natin ginaganap taon-taon na lagi tayo sa Subic Gymnasium Complex. No? Kundi itong taon na to, by Sunday, lahat tayo ay makakasaksi ng isang matagumpay na grand celebration ng ating 25th founding anniversary. Kaya yan po yung ating topic ngayon. At ang tema na sasagutin ay, what should we do in every celebration? Ano ba dapat natin ginagawa kapag may ganitong pagdiriwang? Tinatawagan na po natin ang ating pastora sa POF Linasin Chapter, San Marcelino, Zambales. Walang iba kundi si Pastor Ruby Ann Santonia Dayap. Nak, is your turn? Isang mabiyayang hapon po sa buhay ng bawat isa, lalo't higit sa ating mga taga-panguna po sa ating spiritual director po, kay Bishop Ross M. Nasuelo, Pastora Glory Nasuelo, sa ating senior pastor, Reverend Alex C. Nasuelo, at Pastora Bing po, at sa ating Vice President and Zambales Division Head, Pastor Jay Nasuelo, at sa kanyang may bahay, PM Melissa. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapastoran at mga kamanggagawa na naka-join na ngayon, at sa lahat po ng madadaanan nitong FB Live. Isang mabiyayang hapon po sa buhay ng bawat isa. Hapon pa lang naman po, no? Nasanay tayo pag ganito gabi na eh. So, hapon pa lang, wala pa pong 6 o'clock. Amen, amen. Hallelujah. Maraming salamat po sa isang pribilehiyo na muli magamit ulit na tagapahayag ng salita ng ating Diyos sa ating pastoral gathering. At sa oras pong ito, tayo po ay makipagbuklatan sa akin sa Aklat ng Juan.
Ito pong teksto na ating babasahin ay napaka-pamilyar na po ang bawat isa sa tagpong ito. Alam na po natin lahat ito. Pero ito po yung hinanda ng ating Diyos sa hapon na ito. Ito po yung unang himala ni Jesus. John chapter 2 verse 1 to 12. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, naubusan sila ng alak." Sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa po ito ang tamang panahon." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon, ang bawat isa ay naglalaman ng 75 hanggang 115 na litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning pangrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila ang mga banga. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinala na nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inihain kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak." Ang nangyaring ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Amen. Sa pamamagitan nito ay inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Purihin po yung ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Inanayahan ko muna po yung bawat isa na yumuko. Tayo po ay humingi ng karunungan sa ating Panginoon. Father God in heaven, muli, Panginoon, salamat sa gabing ito na kami muli ay mag-aaral ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na maggamit mo ang iyong abang lingkod na tagapaghayag ngayon. Patuloy, Panginoon, umaamin ako, Lord God, na wala akong kakayanan kung hindi niyo po ako tutulungan. Kayo po yung magsalita, Holy Spirit, preach unto us at sa lahat, Panginoon, ng mga nasabi namin, naisip, nagawa, naramdaman na di ka nais-nais sa iyong harapan. Sa lahat ng kasalanan namin, humihingi po kami ng kapatawaran at dalangin namin maging mabuting sisidlan ng iyong mga salita ang aming mga puso. Ikaw yung Diyos, Panginoon, na mangusap sa lahat ng mga karinig nitong mga salita mo. Maging kalakasan po namin, maging encouragement po namin, Panginoon, at maging kagalakan namin ng iyong mga salita. Ikaw, Panginoon, yung pumilos at yung katagumpayan, inaangkin na po namin sa iyong pangalan. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin po yung ating Panginoon. So, ang topic po nating pagbubulay-bulayan ay be part of the grand celebration. O, nilagay ko na po kay Pastor Alex Grand. Praise God. Praise God. Be part of the grand celebration. Amen. Hallelujah. Kamusta po kayo, mga kamanggagawa ko kay Lord? Praise God. Kamusta? Mga Abot. taga-Prayer of Faith, Worldwide Ministries. Excited Kamusta na. tayo ngayon? Excited na ba yung lahat? Amen. Sumigaw ng malakas na amen, lahat na excited. Amen. Hallelujah. Lahat. 2 tulog na lang, mga kapatid. Wow. Ano natin, anniversary na, grand celebration po ito. So, 25 years. Wow. Diba? Congratulations po sa ating lahat. Sabihin mo ulit sa sarili mo, congratulations. Congratulations. Praise God. Congratulations po sa ating lahat na makaka-witness ng malaking selebrasyon na ito. Lalo po doon sa since day one ay nakasaksi na doon sa ginawang pagkilos ng ating Panginoon. Since day one, ando doon na sila, di ba? Kaya salamat sa ating Panginoon. Nasaksihan nila kung paano kumilos yung ating Panginoon na ang Prayer of Faith Church ay nagsimula lamang sa isang gawain sa ilalim ng puno ng mangga at tignan mo naman po ngayon, di ba? So iba't ibang sulok na ng Pilipinas, meron na at
buong sa iba't ibang sulok ng ating mundo, yung mga OFW natin na nagkalat sa buong mundo. Andiyan dyan na po yung gawain ng ating Panginoon. Purihin po yung ating Diyos. Kaya salamat at hanggang ngayon ay magkakasama pa din tayo. Amen? Marami tayong mga nakasama nung una, ngayon hindi na natin sila kasama, pero wag po tayong malulungkot, kapatid. So, yung mga dati nating nakasama, darating ang araw, ibabalik din po ng ating Panginoon yon, mga yun. Di ba? May mga binabalik na si Lord na minsan ay nawalay sa atin, pero yung ating Diyos yung nagbabalik sa kanila. At dito sila una nakakilala, I do believe darating yung panahon, ibabalik sila ng ating Panginoon dahil dito nila unang tinanggap yung kaligtasan na nagmumula sa ating Diyos. So just pray for them po. Makakasama rin po natin sila ulit. So 2 days na lang po, magkaganap na ang malaking selebrasyon para sa ubasang Amen, prayer amen. of Praise faith. God. Amen. Kaya ang topic po natin ay be part of the grand celebration. Amen. So, sa isang selebrasyon, masaya kapag tayo mismo ay part o bahagi ng selebrasyon. Amen po ba? Napakalaking biyaya na hindi lang tayo basta dadalo, kundi maging parte o kabahagi ng katagumpayan Praise nito. God. Kaya sa mga kamanggagawa po natin na mga nasa malayong lugar, lalo na po yung mga OFW at yung mga hindi po able para makapunta dun sa mismong venue, naniniwala ako na you are part of the celebration. Dahil isa ka po dun sa nananalangin para sa katagumpayan ng gawain. Kahit hindi po kayo makadalo doon sa physical na Amen. selebrasyon, pero yung panalangin niyo po ay napakalaking tulong po para sa katagumpayan ng gawain sa araw ng linggo. Na kami po doon sa Subic Sports Complex ay nagagawain, kayo naman po ay nakaluhod, nag-i-intercede para doon sa katagumpayan. Kaya patuloy kahit na wala po kayo sa mismong event, ay parte po kayo, kabahagi po kayo Yes. ng grand celebration natin. Amen? So, sabihin po natin sa sarili natin, I will be part of the celebration. I will be the part of Hallelujah. the celebration. Praise God. Ang tema po na ating sasagutin ay what things we must do in every celebration. So, ang kwento po na ating nabasa kanina ay tungkol sa unang himala na ginawa ng ating Panginoong Jesus. So, the miracles of water turned into wine. Tayo po ay pamilyar na sa kwentong ito, ilang beses na po itong na-preach, pero sa unang tingin po natin, parang simpleng kwento lang na isang selebrasyon na sa kalagitnaan ng kasiyahan at pagdiriwang po ay nagkaroon ng di inaasahang problema. Pero kapag mas inunawa po natin yung malalim na kahulugan nito, hindi lang po siya basta naubusan ng wine. So, hindi po ito tungkol sa wine. Ito ay tungkol sa presensya ni Jesus sa ordinaryong buhay natin. Ito po ay tungkol sa kapangyarihan ng ating Diyos na magpalit ng sitwasyon sa buhay natin at sa kanyang layunin na ihayag ang kanyang kaluwalhatian. So, hindi basta miracle ang tawag dito ni Juan. Tinawag niya rin itong signs. Sabi po sa verse 11, this beginning of signs Jesus did in Cana of Galilee and manifested His glory. Ito po yung simula ng paghahari ng ating Panginoon. Paggawa niya ng himala sa ating mga buhay. Ang kasalan or celebration ay simbolo po ng kagalakan, pag-asa at katagumpayan. Yung kasal po, di ba, ito po ay sumisimbolo sa pag-iisa ng lalaki at babae. Amen po. Ngunit sa konteksto ng Biblia, ito rin po ay representasyon ng kasunduan o covenant at ang magiging kasal ni Kristo sa kanyang iglesia. So tayo po yun, yung pakikipag-isa po natin nung tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoong Jesus at tagapagligtas. Yung mga sisidlan ng tubig na ginamit ay para sa tradisyonal na paglilinis ng mga Hudyo. Sa pamamagitan ng pagpupuno rito at pagpapalit nito bilang pinakamasarap na alak, ipinakita ni Jesus na ang lumang sistema ng kautusan ay napalitan ng bagong panahon ng biyaya at pagpapatawad. Sa pamamagitan niya po, tayo ay nilinis
sa ating mga kasalanan. Amen. Pero sa gitna ng selebrasyon, sabi ko nga, di ba, naubusan ng wine, ito ay magiging malaking kahihiyan po doon sa tradisyon o doon sa kultura ng mga Hudyo. Dito natin makikita na kahit anong masasayang sandali ng ating buhay na feeling po natin ay matagumpay na po tayo, nasa atin na ang lahat, di ba po? Dumarating at dumarating pa rin po yung mga pagkakataon na may kakulangan. Amen? So, ang tema po natin, what things we must do in every celebration. Number 1 point po natin, Jesus must be invited. So, mababasa po natin yan sa John Amen. chapter 2, verse 2. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. So, sa lahat ng selebrasyon, dapat ang Diyos ang una. Amen? Si Amen. Jesus dapat ang bida, kapatid. Siya yung bida. Tama. Sino po ba yung mga naka-attend na po dito ng mga malaking selebrasyon o kaya kasalan? Example, yung mga malalaking tao, mga bigatin, o kaya sabihin na lang po natin mga celebrities. Lalo na ngayon, di ba, June. June is wedding month. So maraming nagpapakasal po, di ba? At kapag sila ay kinasal, di ba, mga bigatin, yung mga bisita nila, di ba po, kung panood nyo yung kasal ni Kamangyan, grabe yung mga mga inimbitahan niya, di ba po, na mga kilalang tao. Pag sila ay kinasal, ang mga bisita nila, mga senator, congressman, amen. Kapag kasal, usually ang kinukuha nilang mga ninong at ninang, yung mga mayor, kapitan, ganyan. So sa biyaya ng ating Panginoon, alam niyo po, dahil nung ako po ay naglilingkod sa gobyerno, no? So, kinukuha nila akong ninang, kaya sa edad ko pong ito ay napakarami ko nang inaanak sa kasal. Hallelujah. At yung iba po, alam nyo ba, mas matatanda pa sa akin yung mga inaanak ko sa kasal. Matatanda na sila, tapos tatawagin nila akong ninang. Ninang, ganun sila sa akin. Parang ang awkward po. Pero biyaya po yun ng ating Panginoon. Pero po, alam nyo, sa ating mga Kristiyano, dapat una nating ini-invite ay si Jesus. Kapag may mga Amen. celebration po tayo, amen. Dapat ang una po nating invited ay yung salita ng ating Diyos. Kaya kapatid, kapag merong selebrasyon sa ating mga tahanan, una nating imbitahin o sabihan yung mga pastor natin. Amen. Invite niyo po kami. Hindi naman po kami malakas kumain. Kasi yung mga pastors natin, sila yung maghahayag ng salita ng ating Diyos. Sinasabi natin na ini-invite natin si Jesus doon sa celebration na yun sa tahanan natin. So dapat ando doon yung word of God. Amen. Para maging pagpapala din po yung okasyon na yun o celebration na yun doon sa ating mga bisita na makapakinig po sila ng salita ng ating Panginoon. Amen. So, kaya alam nyo, sa mga oras na ito, ngayon pa lang iniimbitahan na natin yung presensya ng ating Panginoon doon sa lugar ng Subic Sports Complex, kasi di ba po yung mga intercessor natin ngayon talagang bawat sulok, bawat lugar, bawat upuan na nandoon ay covered na yun ng Holy Blood ng ating Panginoon, covered na yun ng Holy Spirit. Pinagpe-pray natin yun, ini-invite natin yung presensya ng ating Panginoon sa lugar na yun ngayon. Kahit nasa linggo pa yung gawain, di ba? Iniimbitahan na natin yung ating Panginoon, iniimbitahan na natin yung Holy Spirit doon sa lugar ng Subic Sports Complex. Amen? So, dahil alam natin sa lugar na yon sa araw ng linggo, merong himala na gagawin ang ating Panginoon. Amen po? So, alam niyo po mga kapatid, maraming tao ang gusto ng himala. Sinong gusto ng himala? Amen. Amen. Praise God. Siyempre lahat po tayo gusto natin ng himala, gusto natin maranasan yan. Pero maraming tao hindi na gusto nila ng himala pero hindi naman po nila iniimbitahan si Jesus sa sitwasyon ng kanilang mga buhay. Amen. Gusto natin ng blessing pero hindi natin siya kasama na gumawa ng mga desisyon natin sa buhay natin. So sa lahat ng mga ginagawa natin, mga pangyayari sa buhay natin, dapat lagi po ay invited lagi ang ating Panginoong Jesus. Ang presensya po ni Jesus ay hindi automatic na mararanasan natin. Dapat inaanyayahan po natin siya. Amen. Sabi sa Revelations chapter 3 verse 20, behold,
I stand at the door and knock. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di ringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tirahan at kakain kaming magsalo. Wow. Amen. Diba? Kung papapasukin natin ang ating Panginoon, makikisalo daw siya sa ating pagkain. Naisip niyo po ba, inabasa ko, ano kayong paboritong pagkain na ni Jesus Christ, di ba? Kasi kapag meron, di ba, naisip niyo po ba yung sabi dito sasaluhan daw tayo na ating Panginoon na kumain. Sabi ko, Lord, ano kayang paborito mong pagkain? Amen. Kasi kapag tayo ay may bisita, di ba po, tatanungin natin, anong gusto mong lutuin ko? Anong paborito mong pagkain? Siyempre, ayun yung hinahanda natin. Amen. So, ganun tayo lalo tayo mga Pilipino, 'di ba po? Napaka-hospitable natin kapag may bisita tayo, 'di ba? Kapag may ini-invite tayo sa bahay natin, as much as possible. Yung mga gusto nilang pagkain, ayun yung ihahanda natin. Alangan naman bigyan natin sila ng mga pagkain na ayaw nila, 'di ba po? Siyempre yung gusto nila. Kaya mga kapatid, patuloy yung ating Panginoon laging andiyan lang. Hinihintay niya lang yung invitation natin sa Kanya na pumasok sa buhay natin. Amen? Kaya sabihin po natin, Lord, you are invited in my life. Hallelujah. Lord, you are invited in my heart. Hayaan natin na patuloy yung presensya ng ating Panginoon. Lagi nating maranasan yung ating Panginoong Jesus, yung laging nandito sa ating mga puso. So let's invite Jesus in every area and aspects of our life. So kapatid, ang ating Panginoong Jesus, hindi lang natin basta sa simbahan lang natin ini-invite. Amen? Huwag lang sa problema at pagsubok natin ini-invite ang ating Panginoon. Amen? Amen? So let's invite Jesus in all our decisions and sa lahat ng mga plano po natin, sa pangarap natin, sa relasyon po natin, sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, sa ministry, sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Amen. Dapat lagi po nating invite yung ating Panginoon. So sa lahat ng selebrasyon, dapat ang ating Panginoong Jesus ang bida. Dapat siya yung matataas. Amen? Kaya sa araw ng linggo, hayaan natin yung ating Panginoon ay maramdaman natin kasi ngayon pa lang ando doon na yung presensya, iniimbitahan na natin yung presensya ng ating Panginoon. Yes. At naniniwala ako na lahat ng invited doon sa lugar na yun ay mararanasan po nila yung dakilang himala ng ating Panginoon. Amen? Excited na po ba tayo doon sa miracles na ating makikita, ma-witness? Amen, amen. Amen po. Hallelujah. Purihin po yung ating Panginoon. Ayun po yung ating unang puntos. Jesus must be invited. So, patuloy, ano pa yung kailangan natin kapag may mga selebrasyon? Number 2 point po natin, punta na tayo sa number 2 point. Bring your need to Jesus. Mababasa po natin yan sa John chapter 2 verse 3. Hallelujah. Kinapos ng handang alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, naubusan sila ng alak. Amen. So nang narinig ito ni Jesus, si Mary, hindi siya nagbigay ng solusyon, di ba? So si Mary, sinabi niya lang po, binigay niya lang sa ating Panginoong Jesus kung ano yung pangangailangan, kung ano yung problema. Mary doesn't suggested a solution. Hindi siya nagdikta ng gagawin ni Jesus. Amen. Dinala niya lang ang problema kay Jesus. Hindi sinabi ni Mary kay Jesus na, anak, naubusan sila ng alak. Halika, tulungan mo ako magtimpla tayo ng juice. Di ba? Hallelujah. Si Mary, hindi siya nag-suggest, di ba? Na, anak, naubusan ng alak. Halika, tulungan mo ako, timplahan natin sila ng juice. So walang ganun na sinabi yung ating si Mary during that time. Bagkus sinabi niya lang kay Jesus yung problema. Amen? So alam niyo po, minsan sobra tayong stress sa mga kakulangan kasi sinusubukan nating solusyonan ang mga bagay-bagay. Amen? Pero ang unang hakbang na ating gagawin sa ating kakulangan ay ibigay po natin sa ating Panginoong Jesus. Amen. Hindi naman sinasabi ng ating Diyos na solusyonan natin. Ibigay lang natin kung ano yung pangangailangan. Sabihin Amen. natin
kung ano yung pangangailangan natin sa ating Panginoong Jesus at siya yung gagawa ng solusyon. Amen? Sasabihin lang po natin, sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, be anxious for nothing but in everything by prayer. Amen. Ipanalangin lang po natin yung pangangailangan natin at si Lord yung kikilos. Amen. Siya yung gagawa ng solusyon doon sa kakulangan. Kapatid, ang kakulangan ay hindi hadlang sa himala, bagkus ito ang lugar o panahon kung saan gumagalaw ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? So, alam niyo po, sa Southern po, as testimony, yung pledge po namin ay alam naman po natin na aware yung bawat isa. Nakatatapos lang po natin magpagawa ng tiles doon sa biyaya ng ating Panginoon. So, katatapos lang po yun ng April. Tapos, ay nung first week pa yata siya ng May. Tapos, so ibig sabihin, kakalabas lang ng mga kapatiran natin yung mga pledges po nila, ganyan. So, kaya kami nilapas ng mga pastor doon, nila Pastor Jobs, parang ang hirap namin na sabihin sa kanila na mag-pledge sila ulit para sa anniversary. Kaya late na kami nagsabi ng siguro mga second week na lang May po, mga ganun po. Pero salamat sa ating Panginoon dahil ando doon pa rin yung puso nila na magkaloob sa ating Amen. Panginoon. Parang sabi nga namin, parang ang laki ng 50K, pero ang Diyos po natin pinaglilingkuran ay mayaman, amen? At walang ibang gagamitin, kundi tayo din na magkakapatid sa harapan ng ating Panginoon. Tayo yung gagamitin ng ating Panginoon. Gusto pa po natin may gamitin pang iba? Siyempre, bago gumamit ang ating Panginoon ng iba, gusto natin tayo yung maging daluyan ng blessing, amen po ba? Kaya anong nakaraan po ay nakakatuwa, yung last meeting po namin ay kulang pa ng kaunting halaga pero konti na lang. Tapos alam niyo po yun, may nag-chat sa akin kagabi, tinatanong ko ilan pa yung kulang. Kaya ayun, napunuan po kagabi. Kaya napakabuti ng ating Panginoon, talaga po siya yung Diyos ng right timing at siya yung Diyos na mapagbiyaya. Ang kailangan Amen, lang po amen. natin ay i-bring po natin, sabi doon, bring our needs to Jesus. Amen. Dulog lang natin, manalangin lang tayo, sabihin lang natin, di ba? Sa ating Panginoon at siya yung gagawa ng kaparaanan. Huwag hindi naman tayo yung gagawa ng solusyon. Hayaan natin yung ating Panginoon yung gumawa ng solusyon. Amen? Para Amen. hindi po tayo stress dun sa mga bagay-bagay at hayaan po natin na maging daluyan lang po tayo ng pagpapala ng ating Panginoon. Sabi po sa naalala po natin yung kwento po doon sa John chapter 6 verse 1 to 14. Ito po yung kwento na nagpakain si Jesus ng 5,000 tao. Di ba po? Ano po yung ginawa ng bata doon? He only bring his 5 bread and 2 fish to Jesus. Binigay niya lang po yung ano yung meron siya. Bringing niya lang. Pero yung 5 bread at 2 fish na yon, sa tingin niyo po ba sasapat po yun doon sa 5,000 na mga tao? Di ba hindi? Ando doon pa rin yung kakulangan pero binigay niya, di ba? Binigay niya sa ating Panginoon. Kaya sa mga lahat ng mga kakulangan natin, sabi dito, bring our need to Jesus. Ipagkaloob lang natin sa Kanya, ibigay natin sa Kanya at siya yung gagawa ng himala. Amen? So sa buhay mo ngayon kapatid, ano yung mga nagsisilbing wine na wala na malapit nang maubos sa buhay natin ngayon? Ano ba yung mga sumisimbolo sa wine na malapit na maubos? Yung lakas mo ba? Malapit na maubos? Masyado na bang pagod sa mga bagay-bagay? Yung finances mo ba ay medyo barya-barya na lang? Di ba? Kumakalansing na yung iyong bulsa? So, yung kagalakan mo ba? Di ba? Konti na lang ba? Yung kapayapaan mo ba? O yung pasensya mo, konting-konti na lang. Amen. Hallelujah. Ayan po yung mga nagsisilbi, sumisimbolo na wine sa mga buhay natin na alam natin na feeling natin ay konti na lang pero ipagbigay po natin, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon at lahat po yan ay pupunan ng ating Panginoon. Amen. Sabi po, dalhin mo kay Jesus kapatid, bring your need to Jesus. Hindi siya matataranta. Nakita po ba natin na nataranta yung ating Panginoong Jesus nung sinabi ni Mary sa kanya na, anak, ubos na yung yung alak, 'di ba? Ang sabi niya,
ginang, sabi niya, chill lang siya, 'di ba? Ginang, hindi pa ito yung oras, 'di ba? Pero salamat sa ating Panginoon na sa lahat ng sitwasyon, tinuturuan po tayo dito ng ating Panginoon na kapag dumating tayo sa circumstances na gano'n, na nagkaroon bigla ng problema, idulog po natin sa ating Panginoon. Chill lang tayo, amen? Lagi natin naririnig yan sa ating Pastora Josie, di ba? Talaga namang kahit na bat-bat ng problema si Pastora Josie, di ba? Sabihin niya lang yan, chill lang tayo, smile, smile lang. Alam niyo po, kaninang umaga talagang nabibless ako sa buhay ni Pastora Josie. Kasi kahit na, alam niyo po yun, hirap na po siya mag-deliver ng word ni Lord. Talagang Amen, tinapos niya. amen. Nang tinapos kahit na hirap na po yung lalamunan niya. Sabi ko, Lord, sabi ko ganyan, ang buti-buti mo, sabi ko. Salamat sa buhay ng Praise pastorang God. ito. Talaga, kahit na makikita mo pa rin talaga na kahit gano'n yung sitwasyon, chill pa rin siya. Sige, Oo, patuloy pa rin po siya sa pag-deliver ng word ng ating Panginoon. praise Kaya God. glory to God po sa buhay ni Pastora Josie na kahit na anong mangyari, mga problema, talagang ando doon, nakikita na po natin yung katatagan ng ating Panginoon. Amen po. So kapatid, sa oras pong ito, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na ibigay natin kung ano yung pangangailangan sa ating Panginoong Jesus. Huwag po tayong be anxious, huwag tayong mabahala sa mga bagay-bagay, di ba? Dahil yung ating Panginoon yung gagawa ng himala, siya yung gagawa ng kaparaanan sa mga bagay na hindi natin nakaya. Kapag hindi na po natin kontrolado ang mga bagay-bagay, di ba? Ididulog natin sa ating Panginoon kasi siya lang naman yung makakagawa ng kaparaanan kapag ang bagay ay hindi na natin, nagawa na natin ang lahat. Amen? Diba? Pero yung ating Diyos, siya yung may control ng lahat. Kaya siya po yung kikilos. Amen? So, pupunta na po tayo sa ating pangatlong puntos. Ano ba yung kailangan natin sa every celebration na meron tayo? Una, Jesus must be invited. Kailangan invited syempre yung ating Panginoon, yung bida. At pangalawa po natin ay bring our need to Jesus. At number 3 po, obey what Jesus instructed you. So mababasa po natin yan sa dun sa John po, chapter 2, verse 5 to 8. So basahin ko lang po ulit. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May 6 na banga doon, ang bawat isa ay naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ang mga tubig ng mga banga at pinunungan nila ang mga banga. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Purihin po yung ating Diyos. So, whatever God tells you, do it. Amen. Whatever He says to you, do it. Kung ano yung pinapasabi ng ating Panginoon para maging matagumpay tayo dun sa selebrasyon na ating gagawin, kung ano yung pinapasabi ng ating Panginoon, di ba? Do it. Amen. Be part of it, di ba? Katulad po yung vision sa atin ng ating Panginoon sa ating bishop na ang gawain po ay gaganapin sa labas ng Upasang Prayer of Faith at doon nga sa Subic Sports Complex, di ba? Yung vision na yun na pinagkaloob sa ating bishop. So, anong kailangan natin gawin? Suportahan po natin at maging part po tayo dito. Kasi yun po yung vision na pinakita sa kanya ng ating Panginoon. Ito ang isa sa, yung tagpo pong ito po yung pinaka makapangyarihang linya sa buong kwento. Amen. Yung mga inutusan ng pinuno ng tapayan ng tubig na hindi po wine, hindi nila alam ang mangyayari pero sumunod po sila. Yung tubig po, hindi po nila alam na wine po yung magiging wine po yun, 'di ba? Ang sabi lang po ng ating Panginoong Jesus, 'di ba? Sumalok sila at bigyan po nila yung panguna ng handaan at ininom niya po yung alak pero hindi naman po nila alam na magiging alak yun, di ba? Amen. Ang akala lang po nila ay tubig pero doon po nagsimula yung lahat nung sumunod po yung mga inutusan ng ating Panginoon. Amen. So minsan kapatid, ang utos ng Diyos ay parang walang koneksyon sa problema natin. Amen. Parang yung inuutos sa atin ng ating Diyos walang koneksyon doon sa
iniisip natin na mga solusyon sa problema natin. Pero ang himala ay naka-attach o nakakabit sa obedience. Amen? Katulad na lang nung pinagawa ni Yahweh si Noah ng arko, di ba? Parang anong connect? Gagawa ka ng barko sa tuktok ng bundok, 'di ba po? Parang 'di ba kung iisipin natin, 'di ba po, parang kasi gagawa tayo ng barko, 'di ba? Syempre sa daungan, dagat. sa dagat. Bakit tayo gagawa? Bakit uutusan niya si Noah na gumawa ng arko sa tuktok ng bundok? 'Di ba? Makikita po ba natin sa scripture na nagreklamo si Noah na Panginoon, Yahweh, bakit naman sa tuktok, 'di ba? Paano magkakaroon ng tubig doon? Amen. Wala pong sinabi na ganoon si Noah. Bagkus sumunod po siya doon sa lahat na pinag-uutos ng ating Panginoong Yahweh. So lahat ng mga sukat na binigay sa kanya ng ating Panginoon, lahat 'yun ay ginawa ni Noah. At makikita po natin na sa pagsunod natin ay ando doon po yung pagpapala. Amen. Sabi sa Deuteronomy chapter 28 verse 1, if you fully obey the Lord, blessing will upon you. Amen. So nasa pagsunod pala po natin yung pagpapala na sa lahat ng inuutos sa atin ng Panginoon doon sa pag-obey po natin sa kanyang mga salita. Amen. Doon po makikita natin yung pagpapala. Ang himala ay nagsisimula sa simpleng pagsunod. Miracles happens when you simply step unto it. Amen. Obey even when you don't fully understand. Minsan, hindi malinaw sa simula ang plano ng Diyos, pero malinaw ang mga utos niya. Amen? Kung hindi man malinaw para sa atin yung mga plano ng ating Diyos, pero naniniwala kapatid, yung mga utos ng ating Panginoon ay malinaw sa atin. Pero kung minsan kasi, ninineglect lang natin yung utos ng ating Panginoon na si Lord na, kinakausap na tayo ni Lord na, anak, ito yung gawin mo, anak, dito ka. Pero tayo kasi, di ba, ninineglect natin, hindi natin pinapakinggan yung boses ng ating Panginoon. Kaya kung minsan po tayo ay napapahamak. Amen. Sabi sa James chapter 1 verse 22, be doers of the word and not hearers only. So wag lang po tayong tagapakinig ng salita ng ating Panginoon, bagkus tayo ay maging doers din. So gawin po natin kung ano yung mga napapakinggan natin na salita ng ating Panginoon. Breakthrough will follow after obedience. Amen. Simplihan po natin. Kapag tayo ay masunurin na anak, amen, nandun palagi yung rewards sa atin, amen, ng ating mga magulang. Madaling kapag tayo ay masunurin na mga bata, masunurin na mga anak, kapag tayo ay humingi ng favor sa ating mga magulang, di ba? Agad-agad binibigyan po tayo. So, minsan nga po, hindi pa tayo humihiling sa kanila, andyan na kaagad kasi alam nila yung mga bagay na makapagpapasaya sa atin. Amen? So, patuloy sa buhay natin na ito ay sumunod po tayo sa mga lahat ng sinasabi, ini-instruct sa atin ng ating Panginoon at patuloy hindi na natin kung minsan 'di ba nagugulat na lang tayo, may mga bagay na Lord, hindi ko naman hiningi ito sa iyo, 'di ba po? Nangyayari na po ba sa inyo? Pero binigay mo, 'di ba? Ganon kasi alam ng ating Diyos yung laman ng puso natin. Alam ng ating Diyos na kung ano yung makakapagpasaya sa atin. Kaya binibigyan niya tayo ng mga bagay na yon kahit hindi pa natin hilingin. Kasi ibig sabihin yun ay sumunod tayo dun sa mga bagay na pinapagawa niya sa atin. Kaya kung gusto po natin ng pagpapala kapatid, sumunod po tayo dun sa mga pinapagawa ng ating Panginoon. Amen? Bilang conclusion po, if we invited Jesus in our life, Jesus gives something better. Amen? So, ang ginawa ni Jesus ay hindi lang sapat, mas maganda pa at mas masarap pa sa nauna. Nakita po natin yon yung ginawa, yung kapag invited ang ating Panginoong Jesus, lahat ng bagay ay kaya niyang baguhin. Katulad nung alak, di ba? Hindi lang niya pinantayan yung alak dun sa kasalan, bagkus sabi doon, pinakamasarap na alak na natikman po ng mga bisita. Kapag si Jesus ang kumilos, hindi lang niya nire-restore ang nawala. Amen? Pinapaganda pa niya ito.
Katulad na lang yung buhay po ni Job, di ba? Lahat ay nawala, amen? Lahat ay kinuha po sa kanya. Pero nakita ng ating Panginoong Diyos yung katapatan, di ba? Yung pananampalataya ni Job. At pinalitan niya po lahat yung naging times 2, times 3, di ba po? Yung kanyang mga alaga, di ba? Binigyan siya ulit ng bagong asawa at yung mga anak, sabi doon, pinakamaganda daw yung kanyang mga anak. Amen? So, lahat po, hindi lang nire-restore, bagkos pinapaganda po ng ating Panginoon yung mga bagay na nawala sa atin. Sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 20, now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Ganun po magpala yung ating Panginoon, higit pa dun sa mga bagay na inaakala natin. Kapag si Jesus ang may hawak ng sitwasyon, ito kapatid, tandaan po natin, kapag si Jesus ang may hawak ng sitwasyon, ang ending ay mas maganda kaysa inaasahan natin. Amen? Kaya sa araw ng linggo, di ba, expect po natin mas maganda pa doon sa inaasahan natin yung ipapaganap ng ating Panginoon. Amen po. Ano ba yung iniisip natin ngayon na mangyayari sa linggo? Nabivisualize nyo na po ba? Nakita nyo na po ba yung program? Di ba? Yung flow ng program, nakita nyo na po ba yan? Siyempre, kapag nakita natin yung program, di ba, nag-i-imagine na tayo sa utak natin na ito yung mangyayari, ganyan, ganyan. Pero sabi ng ating Panginoon, mas maganda pa, mas higit pa doon sa iniisip natin yung mangyayari na ipapaganap niya. Amen? Kaya nakaka-excite doon sa araw ng linggo, 2 days na lang talaga. 2 tulog na lang, hallelujah. Amen. Hindi lang tinutulungan ni Jesus ang sitwasyon ng buhay natin, bagkos binabago niya ito. Katulad sa buhay natin, kapatid, kapag inimbitahan natin si Jesus sa buhay natin, hindi niya lang tayo basta tutulungan, kapatid, sa mga wine ng buhay natin, di ba? Nabanggit ko kanina, ano yung mga wine ng buhay natin, di ba? Na minsan ay kapos na yung ating pasensya, yung ating kagalakan, yung ating pinansya, yung ating health, di ba? Yan yung mga nagsisilbing wine sa buhay natin. So, sabi dito, hindi lang basta tutulungan sa mga wine ng buhay natin, yung mga kakulangan, bagkos babaguhin niya ang mga buhay natin. Amen. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Amen. Kapag kasama natin si Jesus, sabi ko na, di ba, kanina imbitahan natin palagi si Jesus sa buhay natin. Dahil tayo ay panibago palagi sa kanyang harapan. Amen. Kapag si Jesus ang kumilos, may transformation. Titignan po natin yung kung ano tayo ngayon, di ba? Tapos i-compare po natin yung buhay natin dati, yung ugali natin dati, di ba? Napakalaki na ng transformation na ginawa ng ating Panginoon. Amen? Ganun po kapag inimbitahan natin si Jesus sa buhay natin at pag kumilos yung ating Panginoon, may great transformation po sa buhay natin. God doesn't wait a perfect moment, but He makes miracles in every imperfect situation. Amen? So, Jesus must be invited not only for certain celebration, but also in our life. So, wag lang po basta natin imbitahan yung ating Panginoong Jesus sa mga okasyon, sa mga celebration, bagkos imbitahan natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Let us bring the needs to Jesus. Let us surrender our shortage to Him. Obey what Jesus instructed us, at yung pagpapala ay bunga ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Ito po yung mga kailangan natin gawin sa harapan ng ating Panginoon. Muli, invite Jesus. Let's bring our needs to Jesus and obey what Jesus instructed us. Kapag inimbitahan natin si Jesus sa ating buhay, dinala natin ang ating mga kakulangan sa kanyang harapan at sumunod sa kanyang salita, makikita po natin ang himala at kaluwalhatian ng ating Diyos sa ating mga buhay. Amen. So once again po mga kapatid, everyone is invited on June 21, 2026 at Subic Sports Complex.
8:30 a.m. We will witness God's miracles. Amen po. Kaya kung gusto po natin ma-witness, wag po tayong mawawala sa araw ng linggo at sa mga OFW at sa mga kapatid natin na nasa malalayong lugar. Wag po kayong mag-alala. Mag-FB live po si Pastor Alex. Amen. Hallelujah. Para lahat po ay ma-witness po ninyo. At wag po kayong mag-alala dahil naniniwala kami na kahit hindi po kayo ando doon sa physical na celebration, naniniwala kami you are part of the celebration dahil yung ginagawa niyo pong pananalangin ay napakalaking part po ng grand celebration po natin. Jesus is invited in the venue. That means Jesus is waiting for you, kapatid. If we want to witness a miracle, you are very much welcome to join us. Hallelujah. Purihin po yung ating Panginoon. Sa oras pong ito, tayo pong lahat ay yumuko na at manalangin. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Ama, sa gabing ito, Panginoon, na binigay mo na salita mo, Lord God. Kami po ay sobra ng na-excite, Lord, dun sa magiging celebration, grand celebration, Panginoon, na Ubasang Prayer or Faith Church, na kung saan kami ay magdiriwang ng 25th year anniversary. Salamat, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos na nanatiling tapat sa aming mga buhay, na nanatiling tapat sa ministeryo mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kami ay nagkakaisa para sa selebrasyong ito, para ikaw yung Diyos na mapapurihan, ikaw yung Diyos na mabigyan ng karangalan, Panginoon, ikaw yung Diyos na maitaas sa aming buhay at sa aming ministeryo. Maraming salamat, Ama. Ngayon pa lang, Lord God, siniselyuhan na namin ng iyong banal na dugo, banal na Espiritu Santo, yung bawat sulok, Panginoon, ng lugar na pagdarausan at lahat ng upuan doon, Panginoon, na uupo doon, Lord God. They will be blessed by your words in Jesus' name. At mararanasan nila yung miracles na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Sa iyo po lahat ng papurit pagsamba sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin po yung ating Diyos. Glory to God. Maraming salamat, Pastor Bian Santonia Dayap. Huwag tayong mawala sa ating grand celebration ng ating pasasalamat sa harapan ng Diyos sa 25 taong pagsama niya sa ating paglalakbay, sa ating paglilingkod. Maamin tayong lahat na wala naman talaga tayong kayang gawin kung wala ang pagsama ng Diyos sa paglilingkod nating ito. Wala tayo may pagmamalaki. Kung magmamalaki man tayo, ay si Jesus ang ating ipagmamalaki. Kaya, kapatid, sabihin mo sa mga kapakamanggagawa mo, pagkaibigan mo, na nagpaplanong hindi pupunta, sabi mo, manghinayang ka na. Amen. Hindi mo matitikman yung sarap ng alak galing sa tubig. Hallelujah. May himala talaga mangyayari. Talagang we are anticipating greater things sa araw na yon. Kaya wag kang mawawala. Naalala ko tuloy patotoo ni Pastora Sandre. Nawala siya kaya medyo marami siyang damis. Amen. Kaya wag tayong papayag. Lulungkot ang buhay paglilingkod mo pag wala ka sa grand celebration na ito. Why? Kasi dito natin may papakita sa Diyos ang ating pasasalamat sa pagsama niya sa buhay paglilingkod natin for 25 years. Hindi madali, pero salamat. Narinig naman natin yung tatlong kapahayagan na ibinahagi sa atin. Ano ba yung dapat natin gawin? Tandaan po natin walang ibang bida sa paglilingkod natin ito kundi si Jesus. Tama po ba? Lahat ng pangangailangan natin, dalhin natin sa Kanya. At siyempre, panghuli, lagi dapat nakasusunod tayo sa Kanyang kalooban. Kalooban ba ni God na sa 25th founding anniversary ng Prayer of Faith Church, dapat nandun tayo? Ang sagot doon, oo. Kalooban ng Diyos na tayo ay magpasalamat. Ingratitude is a sin. Huwag na tayong tumulad sa maraming hindi marunong magpasalamat. Dahil alam naman natin kung ano yung pwedeng mangyari kapag nakakalimutan natin magpasalamat, lalo na sa ating 25th founding anniversary.
Lahat ba tayo ay excited na sa bagay na pagaganap ng Diyos sa araw na yon? Amen. 2 tulog na lang. Hallelujah. Salamat at tunay, gaganap tayo. Salamat din sa mga nag-ayuno hanggang sa mga oras na ito.